Monica, isasagawa na nga sa susunod na linggo o sa January 30 yung investigasyon kaugnay doon sa napabalita nga na umano'y bayaran kapalit nitong pirma para sa People's Initiative. At pangungunahan yan, Monica, ni Senator Amy Marcos bilang... Magandang balita. Oh, Amy. Eto. Lantaran to sinasabi ko sa inyo. Ako, ayoko si Amy. At least clear tayo dito. Pero, sinisimula na yung investigasyon at magkakaroon ng investigasyon at pangungunahan ni Amy. Pag pinatawag ni Amy yan si Tamba at inimbestigahan sa Senate, then, hindi ko sinasabing maniniwala ako, but I will start believing Amy. Kasi yung ginagawa ni Amy, puro sat-sat. Di ba? Pero, pag talagang mapapahiya na at talagang ilalabas niya at papatawag niya sa Senado or kung maipapakulong pa nga niya yan si Romualdez, then, totoo na yan. Hindi na yan sat-sat. Naiintindihan? Hindi ko sinasabing, baka sabihin niyo, ay maka-Amy ka, hindi po. Pero kung makakatulong si Amy para matanggal at mapababayan si Tamba, saludo ako sa iyo, Amy. Kaliwat kanan. Diba? Basta may gawa. Hindi ganito. So we are waiting, Amy Marcos. Hindi ganito. Ganito. You walk the talk. Nakakatulog pa kaya si Tamba sa dami ng galit na galit sa kanya? Masyadong makapalang pagmumukha ng demonyo. Totoo yan eh. Alam nyo, meron ko po ako ikakwento, no? Nung isang araw, meron po akong ka-meeting na politician. Nakaupo siya, ha? Politician siya. Lagi ako ini-invite nung magkape. Walang bodyguard. Nagkakape mag-isa. Sabi ko, pare, kasi ano yun eh, kumpare ko. Pare, type ko yung ano sa'yo. Isipin mo, tagal mong nakaupong politician. Pero, maluwag yung buhay niya. Sana, yung ano lang, simpleng buhay, masaya na yun. Kapi-kapi lang. No? Nakakapaglakad mag-isa. Nakakapagkape mag-isa. Walang threat. Yung ganun bang buhay, okay na yun. Importante, makasilbi ka sa taong bayan, magkaroon ka ng konting kapangyarihan, magkaroon ka ng pera na masustentuhan mo ang iyong pamilya. Ayos na yun. Hindi mo na kailangan maging greedy na katulad nito sinasabi ni Elia na nakakatulog ka pa ba? Hindi ko alam. Kung makapal ang mukha nun, baka nakakatulog pa yon. Pero minsan mahahalata mo eh. Ang taong tumataba, kulang sa tulog. Ano yan, Coach Oli? Scientific ba yan? Hindi. Na-observe ko sa sarili ko. Pag kulang ako sa tulog, tumataba talaga ako eh. Pero di ba ganun? Hindi na natin wag tayong masyadong wag tayong masyadong sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan na hindi na tayo makapagtulog-tulog. Susi Daila, sabi, I hope it's not only words, Coach Oli. Yan nga. Diyan natin masusubukan si Amy Marcos na hindi salita. Pag talagang naimbestigahan yan, pinatawag sa Senado at ipinakulong yan si Tamba, pasok na natin sa bangayan. Sigurado ako Duterte na yan, hindi na Marcos yan si Amy. May ebidensya na eh. Tandaan po natin, ang dakdak ay hindi ebidensya. Pero pag nilakad na yan ni Amy, ebidensya yun. Mario Meres, Sir Oli, blood is thicker than water. Propaganda ni Senator Amy Marcos dahil re-electionist siya. Okay lang. Tama, I agree. Ang politiko pa rin. May sariling agenda yan. Pero, ngunit datapwat, kung papakinabangan natin yung kanyang kaplastikan, let's just call it kaplastikan. Dahil re-electionist, sabi nga ni Mario Meres. Kung papakinabangan natin ang kanyang kaplastikan para hindi matuloy ang PI
makulong or matanggal bilang speaker at maprotektahan si Tatay Digong, ay okay na yun. Kahit plastic man siya, may pakinabang siya. Di ba? Garski, yung higaan niya puro pera kaya nakakatulog naman. RC21, we can't wait. Tuloy sana ni Senator Amy. Ay, sana. Ha? Hindi siya puro dakdak. Sabi ni Biktima 147, look at these bashers. Ha? Look at the bashers, look at the trolls. Sabi niya, si Kibs kaya nakakatulog pa rape kaso, suportahan nyo. Kita mo. Ang sinasabi natin dito yung PI. Ang issue niya, ang topic ay yung PI. Ang issue niya tambalos si Kibuloy. Ganyan po ang mga trolls. Wala kasi utak. Hindi katulad kahapon, 'di ba? Sinabi ko sa inyo ilang beses. Bigyan niyo ako ng rason, pupurihin ko si Tambaloslos. Give me reason. Wala eh. Ker Kasami, pero knowing Amy, puro lang siya ngawa, wala namang ginawa. Ayun nga, so far puro nga lang ngawa, wala pang na ano. Ha? Sabi ni Alexander, ang hirap na magtiwala kay Amy. Unless maging sincere siya. Di ba? Bakit? Hindi ba kayo matutuwa kung mapababa niya, papag-resign niya si ano? Si Tamba bilang speaker? O kahit ayaw natin si Amy, palakpakan natin. Karaoke Boyer 2, wala sa hulog ang mga trolls dito. Kaya nga eh. Sabi dito ni RC21, talagang walang mga jutak, mga bashers mo, Idol Coach Oli, pero nakakatuwa. Tuloy mo lang, Coach Oli, ang pagbati sa kanila ng mapahiya. Eh wala naman sila. Sabi ko nga sa kanila, pupurihin ko yung idol nila na si Tamba. Ipakita nyo lang, sabihin nyo rito. Siguro nakapag-research na kayo, nahirapan kayo, no? Ano ang magandang ginawa ni Tamba? Ngayon mismo, pupurihin ko siya. Sabi ni John Mark, Duterte ang dahilan kung bakit nakabalik ang Marcos sa gobyerno. Hindi po Duterte lang, si Sara. Hindi naman nanalo si Marcos kung wala si Sara eh. Pero kaming mga DDS, nakatingin po kami kay Tatay Digong. Hi, me Resty. Hi, Coach Oli. Dapat may gawin si Super Ate at hindi puro salita lang. Correct.